Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Ang video na ating panoorin, ito ang sinasabi ni Attorney Harry Roque na umano'y dapat nang ibulgar ni dating Senador Enrile ang sikreto ni Trillanes kung saan na-authorize umano itong si Trillanes, mga kababayan, na maglabas-masok ng China na hindi alam ng Senado dahil nung time na yon ay Senador itong si Trillanes at Senate President naman itong si Enrile. Kaya ang hinihikayat ngayon ni Attorney Harry Roque na dapat ibulgar ni Enrile ang tunay na agreement ni Trillanes sa China. Dahil nga ito si Trillanes nag-iingay nga, mga kababayan po natin, sa umano'y gentleman agreement ni dating Pangulong Digong sa China. Ngunit yung sinasabing gentleman agreement ay hindi naman po tago or hindi naman po dinideny ni dating Pangulong Digong at ng kanyang mga kalyado dahil ito ay ibinalita naman sa mainstream media at nakasulat sa mga online media platform, mga kabayan. Dumalo dito sa inyong tanggapan sa Malacanang sa araw na ito. At ako'y nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo ako ng pagkakataon at mapakinggan ninyo aking damdamin tungkol dito sa usapin natin sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, Mr. President, hinawakan din namin yung problema na yan nung panahon ni Presidente Marcos. Pero noon mas madali ang trabaho namin sapagkat hindi kagaya ngayon. Ang China ay hindi pa masyadong malakas noon ang kanyang puwersa. Wala silang Navy, wala pa sila dyan sa West Philippine Sea, kaya madali ang aming trabaho noon. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang katayuan ninyo. At binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan, hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan, at lalong-lalo na itong lupain natin na minana natin sa Espanya at sa Amerika. You can proceed now, sir, with your narrative for tonight. Alam niyo itong South China Sea ay masalimuot na usapin dito sapagkat ang China ay kaya gumagalaw dyan sa lugar na yan sapagkat nauukol yung bagay na yan, yung lugar na yan sa kanyang katayuan bilang isang bansa dito sa ating planeta. Pag may mga ibang bansa na makahawak niyan, lugar na yan, ay palagay ko mahihirapan ng China sapagkat 80% ng kanilang enerhiya at pati na ang kanilang mga pagkain sa China ay dumadaan dyan. At yan ay importante sa kanilang seguridad. Ganon din ang Hapon. Lahat ng kanilang pangangailangan na enerhiya, 60% ng kanilang enerhiya dumadaan din dyan. Ganon din ang Taiwan at lalo-lalo ng South Korea. Kaya dapat kailangan na friendly ang approach natin dyan. Hindi hard, assertive, and aggressive approach. Narinig niyo po, mga kababayan po natin. Ang sinasabi ni dating Senador Enrile, dapat friendly yung approach natin dyan. Friendly po, inuulit niya, hindi yung harsh. Pagkat kung hindi tayo magkakaunawaan sa China, ay madadamay ang interest ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito. So palagay ko ito yung dapat marinig ni Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. Itong dating sinasabi ni Senator Enrile, baka hindi na ngayon makapag-advise sa kanya dahil nga matanda na ito, pero dapat pakinggan ito ni Pangulong Marcos. Kasi kung tutuusin, mga kababayan po natin, madadaan naman talaga yan sa magandang usapan eh. Makatandaan yan. Umiinit lang talaga itong
China dahil nakikita na naman nila na mukhang dikit na naman tayo sa Amerika. Hindi na balance, mas more na sandal tayo sa Amerika. So hindi ko naman sinasabi na mag-sandal na lang tayo sa China. Siyempre, ang maganda kasi kaibiganin natin lahat. So which is ito rin sinasabi niya. Maaari ninyong payagan na imungkahi ko ito. Dapat ang bansa nating Pilipinas sa inyong liderato ay gawin na malakas ang ating kakayahan na manindigan ng sarili sapagkat dito sa mundo na ito, ngayon, hindi tayo maaaring umasa sa ating mga kaalyado kahit na sila na ang Di ba? Hindi tayo dapat umasa sa ating kaalyado. Alam niyo mga kababayan po natin, ang military police hindi lang sahod ang pinalaki o pinalakas, kundi pati yung kagamitan ng military at kapulisan ng Digong administration. Hindi puro salita yan sa kanya, talagang may nangyayari. Plus hindi siya nakikipag-away, kinakaibigan niya, itong China, diskarte na lang. Ika nga sabi ni Atty. Harry Roque, para makadala ng kagamitan, pang-refer dyan sa barko na nakasadsad. So hindi ibig sabihin ay hayaan na lang na mabubulok ang sinasabi nga ni Atty. Harry Roque, dumidiskarte itong si Pangulong Digong na hindi sasabihin na may dala tayong mga construction materials para ma-repair ang barko na nakasadsad. Kasi kung 6 na taon naman na hindi ni-refer yan, iba ka na bulok na yan. Pero ang diskarte ni Digong, pagkain at tubig lang ang dadalhin. Yan ang sinasabi niya sa China. So doon nagkaroon na walang bombahan. Sige, hatid ng pagkain, walang problema, walang sitahan. malakas na puwersa sa ating planeta sapagkat marami din silang mga problema sa kanilang buhay, sa kanilang bansa. Marami pa silang problema sa panglabas. Kaya dapat palakasin din natin ang ating ekonomiya, ang ating puwersa militar, at naintindihan siguro yan ng China sapagkat yan din ang ginagawa nila para sa ganun ay sila ay manatili na isang bansa na malaya. Nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang lumo lamang? Kapal ng mukha, mga kababayan po natin. Gumawa din ng kanyang sariling decision. Okay lang sana kung lokal na problema. Imagine mo ang diskarte or decision ng presidente, abay ginawa na pala ni Trillanes nung panahon ni Pinoy. Siya ang gumagawa ng sariling foreign policy. Hindi pala si Pinoy. Imagine mo nakikipag-meeting sa China. Hindi naman siya ang presidente. Mga kababayan. Nung nagpunta ron, sabi niya hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimuot yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si
Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagrereklamo na itong si Trillanes ay binabypass niya. Yung pala, si Trillanes ay pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration. Grabe ano, ito grabe pala yung ginawa ni Trillanes nung nakaupo pa siyang senador, ano, mga kababayan po natin. Binabypass niya yung DFA, binabypass niya ang Senate President para lang pumunta ng China. So ang tanong, ano kaya ang kanyang secret na usapan? O baka malay natin yung pinatayuan ng ano diyan, ng parang airport po ng China diyan sa West Philippines, malay natin kay Trillanes para nangyari 'yon. Dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit noong hindi tinupad ng China ang kasunduan, no matras din siya, bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Karuan na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo na wala. Yan po ang panatag. Yun pala, ano, mga kababayan po natin. Si Trillanes pala, yung gumagawa ng kalokohan dyan nung panahon ni Pinoy, mga kababayan po natin. Kaya ang Scarborough Show ay ginawang base militar na ng China na nagpamagitan pa nga pala yung Amerika para i-abandona yung lugar na yan. Pero ang Pilipinas lang yung nag-abandona, ang China ay nagpatuloy at nagpatayo pa ng kanilang parang base militar diyan sa Scarborough Show. At ang sinasabi nga ni dating Senador Enrile, posibleng si Trillanes ang may sikretong agreement sa China sa utos umano ni Pinoy. Ang tanong, mga kababayan po natin, ano kaya ang agreement naman ni Trillanes na ngayon ay putak naman ang putak kay dating Pangulong Digong at sinasabi na si Digong daw ay may gentleman agreement, sikretong bininta o binigay umano yung West Philippine Sea. Tingnan mo, basta't makapanira lang, alam po natin na ang itong Trillanes ginagamit itong si Digong dahil sa kanyang political ambisyon na maging mayor nga diyan sa syudad ng Caloocan. Pero hindi ko alam kung iboboto ba siya ng mga taga-Caloocan dahil alam naman ng mga taga-Caloocan ang tunay na ugali nitong si Trillanes, mga kababayan po natin. So ito na po, nakita na po natin ano po ang inyong komento at opinion patungkol sa isyong ito, mga kababayan po natin. Sino kaya ang tunay na Judas na po itong parang ibabala tayo sa kanyon ngayon ng mga Pilipino o itong pumunta pa sa China para makipag-usap doon at kung ano ang pinag-usapan ay hindi naman nilabas sa taong bayan. Ngayon si dating Pangulong Digong na ang kanilang pilit na dinidiin para ma-divert ang issue at sabihin na si dating Pangulong Digong ang dahilan kung bakit nagiging aggressive ngayon ang China. Naku po,
Wala talaga magawa basta makapanira. Yan po yung ating update mga kababayan. Comment na po.